sa ating series Bible Study na may pamagat na History of the Church. At Lesson 23 na po tayo at nais po nating pag-aralan ngayong gabi ang God's Providential Protection. Sapagkat sa buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, naranasan niya, sabi nga po natin sa nakaraang ating Bible Study, ang halos patayin. Halos po, mga kapatid, pahirapan, nakulong po siya, mga kapatid, hallelujah, pero makikita natin sa ating pag-aaral ngayong gabi kung papaano iniingatan ng ating Panginoon ang kanyang lingkod upang makapagpatuloy pa rin sa paglilingkod at pagpapahayag ng kanyang mga salita. In the book of Acts, nakaraan po, mga minamahal, chapter 22, nabanggit natin doon yung kanyang testimony. Ipinahayag niya yung kanyang mensahe sa lahat ng mga tao na gusto pong saktan siya at patayin, mga minamahal, pero hindi po siya pinabayaan ng Diyos. At siya din po, mga minamahal, ay sa kanyang patutuo ay marami rin ang namangha. Subalit nung siya po ay magpahayag tungkol nga po doon sa salitang hentil, marami pa rin po ang nagalit. Sapagkat hindi pa tanggap ng karamihan ng mga Hudyo yun na nga, ang kaligtasan ng mga Gentiles. Now, in Acts chapter 23, siya po, mga minamahal, si Apostol Pablo ay nagpakita na sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang Jewish Council. Ito po ang parang Supreme Court sa atin ngayon sa Pilipinas. Siya po ay iniharap to defend himself. Later in the chapter, due to a plot against his life, Paul is transferred under the Roman protection to Caesarea Maritima to stand trial before Governor Felix. Yung charges against Paul were primarily related to the accusations of causing violence and violating Jewish law. Ito po ang kaso ni Paul. Parang sa tingin ng mga Hudyo, binaviolate niya ang kautusan. Pero hindi nila alam, mga kapatid, na ang kautusan na dala ni Apostol Pablo ay ang kautusan sa bagong tipan na siya nang magliligtas sa lahat ng sangkatauhan, including the Jews, mga kapatid. At siya po ang pinaghihinalaan pa, mga kapatid, na nagkukos ng riot, ng violence. Binabaliktad na po ang pangyayari. So, Apostle Paul was in great trouble. Pero naniniwala po si Apostle Pablo that everything happens was an opportunity to display the providence of God. Talagang positibo si Apostle Paul, mga minamahal, na sa anumang nangyayari sa buhay niya, may purpose ang Diyos. Open your Bible in the book of Acts 23, 9-11. Everybody, hallelujah. Acts o Gawa, chapter 23, 9-11. Sabi po dito, there was a great uproar, and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously. Sabi nila, we find nothing wrong with this man, they said. What if a spirit or an angel has spoken to him? So yung ibang mga Pharisees, mga kapatid, medyo nag-aalangan din sapagkat sabi nila, papaano kung ang espiritu at anghel ay nagsasalita sa pamamagitan niya? Verse 10, the dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. Grabe itong ano po na ito. Parang nakikita, mga kapatid, ng Roman soldiers, Roman commander, mga kapatid, na parang sa galit ng mga tao, baka luray-lurayin ang katawan ni Apostol Pablo. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. Dito pa lamang makikita na natin ang proteksyon ng Diyos. Ginamit pa po, mga minamahal, ang mga Romano. Verse 11, the following night, the Lord stood near Paul and said, sa kabila po ng ganitong klaseng sitwasyon ni Apostol Pablo,
Hallelujah, napakahirap ng kanyang sitwasyon. Nais siyang patayin. But you know, the Lord stood near Paul. Palagpakan natin ang ating Panginoon. That very night, hallelujah, the Bible said the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, you must also testify in Rome." Look at this verse, mga kapatid. Sabi ng Bible, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo. Maybe nararamdaman ng Panginoon na kahit matapang si Pablo, minsan sa buhay ng tao, pag may mabigat na pagsubok, di po ba humihina din tayo? Pero napakagandang balita. Tinabihan siya ng Panginoon at sinabi ng Lord, lakasan mo ang iyong loob, Pablo. Oh, Jesus Christ. Hallelujah. Kung paanong nagpapatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. So may purpose pa ang Lord. The Bible often teaches and illustrates the doctrine of God's providence. And it should be a source of great comfort and instruction for every believer. Alam po ninyo mga kapatid, sa Bible, makikita po natin lagi na ang mga lingkod ng Diyos, bagamat nakakaranas ng maraming pagsubok, ay hindi po sila pinababayaan ng Lord. And that is providential protection. Hallelujah. Mga minamahal, God's providence means that God is not distant. Hallelujah. Passive or unconcerned with our daily events or with the daily events in our lives. Concern ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi ang Diyos malayo sa isang mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. God is active. He is proactive. He is not passive, mga kapatid. He is not, hallelujah, unconcerned. He is concerned, mga kapatid. Our Lord Jesus Christ is actively governs the daily. He actively governs the daily events of our lives. Hallelujah. Kaya yung story na ito sa Acts 23 contains an illustration of God's providence, mga kapatid. You know, when we face trials and opposition in our service for the Lord, we should trust Him to protect us by His providence and to work out His sovereign plan for our lives. Makikita po natin na talagang pinagbabantaan na ang buhay ni Apostle Pablo at nais talaga siyang patayin. But in the book of Acts, chapter 23, 12-13, the next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they killed Paul. Grabe ito, mga kapatid, ano? May mga grupo talaga na nagsasabi, mga minamahal, na sinusumpa namin na hindi kami kakain o iinom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Grabe ito, mga kapatid. More than 40 men were involved in this plot. Sabi ng Bible, mga kapatid, mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon na hindi sila kakain, hindi sila iinom hanggat hindi nila napapatay si Apostol Pablo. Hallelujah. Kaya't yung mga pagsubok natin ngayon sa paglilingkod sa ating Diyos, ay huwag naman nating maging dahilan para manghina tayo o tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan nyo naman ang paghirap ni Apostol Pablo para makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kahit buhay ay kaya niyang ibigay alang-alang sa pagkatawag sa Kanya ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, we all will face trials and opposition in our service for the Lord. No servant of Christ is exempt from trials and opposition.
Sapagkat ang mga pagsubok ay ginagamit din ng Diyos upang mas lalo nating mapatunayan na ang Diyos ay nariyan upang bigyan tayo ng proteksyon. Hallelujah! Ang totoo niya, napakaganda yung kanyang sinulat na patotoo tungkol, mga kapatid, sa pinagdaanan niya sa kanyang paglilingkod, at iyan po ay nakatala sa aklat ng Korinto. Sa pangalawang Korinto, Kapitulo 11, 23 hanggang 28. Ano ang sabi niya diyan? Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses, at madalas nabingit sa kamatayan. Ito na po. Yung pinag-aralan natin nakaraan, yun na po yung kanyang patutuo rin, isa sa mga patutuo niya, sa kahirapan na kanyang naranasan, sa kanyang sulat sa Korinto. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Hindi na sa mga Romano, kahit sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. Pinagtulong-tulungan na po. At minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. Ito po, mga kapatid, yung kanyang biyahe papuntang Roma. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat. Hallelujah. Sa mga huwad na kapatid, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Hallelujah. Alam po ninyo kung si Apostol Pablo ay nakaranas ng ganitong napakaraming kahirapan sa paglilingkod sa Diyos, tayo rin naman ay nakakaranas. At hindi ganoon. Kaya wag po tayong paghinaan ng ating pong kalooban sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dahil kung si Apostol Pablo ay nakaranas po ng sobrang kahirapan, subalit nagtagumpay, bakit hindi natin kayang magtagumpay? Aba, Diyos din naman ni Pablo ang ating pinaglilingkuran, si Jesus. Hallelujah. The trials and opposition that we face often comes from those who are inside rather than from the outside. Di po ba? Yung sabi ng Apostol Pablo, hindi lang mga hentil ang kalabang ko, hindi lang mga pagano, kundi mismo mga kababayan ko, mga Hudyo. Grabe. Hindi lang basta Hudyo, kundi Jewish leaders. So don't be surprised when your stronger critics and opponents of your service for the Lord come from within the church rather than from outside. Ito po yung mensahe dito eh. Di po ba, mga kapatid, ang matinding minsan natin nararanasan na hindi man natin gusto, pero minsan sa loob mismo, nagkakaroon tayo ng mga problema sa ating paglilingkod sa Diyos. Pero hindi dapat tayo give up. Sapagkat minsan may plano ang ating Panginoon dyan. Hallelujah. Kaya nga, sa loob man o sa labas manggagaling ang pagsubok natin sa buhay, take note that God's providential care is promised by our Lord Jesus Christ. Ipinangako niya yan. At tapat ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, magsisimula daw, mga kapatid, ang ligligan sa loob, di po ba, mga kapatid? Sa loob, hindi naman sa labas. Kasi gusto ng Lord, mga kapatid, na makita kung sino ang totoo. Kaya dito po sa Acts chapter 23, makikita natin yung protection ng Panginoon, yung care ng Panginoon kay Apostle Pablo. Alam po ba ninyo, mga kapatid, noong time na kung saan si Pablo
ay talagang gusto nang patayin ng maraming mga tao, especially itong 40 men po na ito, mga kapatid, na may balak, hallelujah, na i-assassinate si Apostle Pablo. Mayroon po siyang isang pamangkin niya po, nephew, that secretly told the Roman commander about the assassination plot for Apostle Paul. Hallelujah! May ginagamit talaga ang Diyos. At ang pinuntahan, mga kapatid, nito ay ang Roman commander, mga kapatid, para protektahan si Apostle Pablo. Dahil ang sabi nga po ng Biblia, magpapatotoo pa siya sa Roma. Ibig sabihin, may plano pa ang Diyos. Ako po'y naniniwala na pag may plano pa ang Diyos sa ating buhay, walang sino mang magtatagumpay sa ating mga buhay. Mga kapatid, glory to the living God. Hallelujah. In the book of Acts 23:23 to 24, sabi po dyan, then he, the Roman commander, called 2 of his centurions and ordered them, get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight. Provide horses for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix. God's protection. Woo! Lord, hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya ito po nakikita natin. Mismo pa ang commander ng Roma, hallelujah, ang ginamit ng Lord para makarating si Apostle Pablo kay Governor Felix, mga kapatid. Inutusan niya ang kanyang 2 kapitan at sinabi, maghanda ka ng 200 sundalo, 70 kawal, hallelujah, na nakakabayo at 200 kawal na may sibat. Tipin niyo po ang proteksyon ni Apostol Pablo. Siya ay pupunta sa Caesarea, hallelujah, upang walang makagalaw sa kanya. Sabi ng commander po na ito, ingatan niyo siyang mabuti. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit nga dating kaaway natin, pwedeng gamitin ng Diyos in favor of us. Yan po ang totoo. Sapagkat ang Diyos ang may hawak po ng lahat ng bagay. Si Jesus, mga kapatid. Ito po ang parang nakikita kong mensahe dito. Glory to Jesus. When trials and opposition hit, we should trust God to protect us by His providence and to work out His sovereign plan for our lives. Kaya nga doon sa ating binasa, very clear. The Lord had appeared to Paul and told him that it was necessary. It was necessary. Yung word na necessary, it means it's a must. Necessary nga eh. It's a must for him to bear witness in Rome. Sabi ng Lord kay Paul, you must testify in Rome. There are 4 lessons here, mga kapatid. May 4 lessons akong nakita dito na dapat nating i-apply. Number 1, God has sovereign plan for each of us that we would glorify Him in the sphere that He appoints for us. Alam po ninyo, mga kapatid, may kasabihan talaga, God loves you and has a wonderful plan for your life. And it's not just a kasabihan, but it is also biblical. Tinawag ka man na isang negosyante, a doctor, an engineer, a lawyer, a school teacher, a missionary, a driver, or a preacher, may plano ang Diyos sa atin kung bakit ganyan ang ating kurso. Kung bakit ganyan ang ating profesyon. And His plan is that you would live in such a manner that your life brings glory and honor to His name. Hindi po pwede, mga kapatid,
na mayroon tayong profesyon sa ating buhay na hindi gamitin yan ng Diyos para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Hallelujah! Kahit mga masasamang tao, mga kapatid, ang mag-destroy sa atin bilang mga lingkod niya, but unless God permits, mga kapatid, para sa akin, they will not succeed. Because God is sovereign. And He has His own plan for each and every one of us. Because we are the children of God. Tayo yung mga anak ng ating Panginoon. God's plans overrule the plans of men. Palakpakan natin natin. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yes, amen. No matter how powerful they may think they are. Kung kahit gaano man kakapangyarihan po ng tao na nagsasabing ito ang nararapat sa'yo. Pag may plano pa ang Diyos, God's plans overrule the plans of men. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita na po natin yan sa buhay nila Shadrach, Meshach, and Abednego, ni Daniel, mga kapatid, ni Joseph. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. You know, in the book of Proverbs 21:30, there is no wisdom, no understanding, no counsel that can prevail against the Lord. Ang kaalaman ng tao, ang unawa o karunungan ng tao ay hindi makakatulong kung si Yahweh ay kalaban. Tingnan niyo po. Hallelujah. Nakikita niyo na po ba, mga kapatid, yung nakaraang administrasyon nang akala mo sila'y mga Diyos na parang madali lang ang pumatay ng mga tao? Look at now, mga minamahal. Tingnan po ninyo ang nangyayari ngayon na mga investigasyon kung saan nakaturo. Lahat halos, hallelujah, na mga taong involved ngayon sa kasamaan ay parte dati ng ating administrasyon, sa nakaraang administrasyon. Hindi kasi po pwede, mga kapatid, na talagang ang kasamaan ng tao ang siyang patuloy at patuloy na maghari. Laging may katapusan yan. Ang walang katapusan at mananatili ay ang kapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin yan. No force, no matter how evil, can prevent God's sovereign plan for His servant. Hallelujah. In the book of Acts 23:14, hallelujah, they went to the chief priest and the elders and said, "We have taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul." Ito yung gusto ng mga tao. Tingnan po ninyo. Hallelujah. This more than 40 men who bound themselves under oath, nanumpa pa, mga minamahal, to murder Paul. Alam po ninyo, ito yung mga terorista noon. Ito yung mga modern suicide bombers ngayon, kumbaga. They are willing to die for their cause. Kasi nanumpa sila na hindi sila kakain. Hallelujah. Di po ba? Hindi sila iinom para bang mga minamahal. Magpa-fast sila na maling fasting. Kung hindi nila mapapatay si Apostol Pablo. 40 men po ito, mga minamahal. Kaya kung hindi mapatay si Apostol Pablo ng isang taon, hindi sila kakain. Yan yung kanilang sinumpaan eh. Di po ba? Kaya talagang grabe po ang galit ng tao kay Pablo. Pero sabi ng Bible, walang magagawa kung ang Diyos ay may plano sa kanyang anak. Kung ang Diyos ay kasama ng kanyang lingkod. Sometimes, God's sovereign plan for us includes martyrdom. Hallelujah. Katulad po na talagang nangyari naman talaga kila Apostol Pablo, kila Pedro,
na talaga namang hindi madaling kamatayan. Si John, pinugutan ng ulo, John the Baptist, naalala ninyo, mga minamahal? Kinusify ng patiwarik. Sabi nga doon sa Bible study namin, nung Wednesday ni Brother Dennis, binalatan ng buhay. Inihulog sa kumukulong tubig. Pero they did not give up. Alam po ninyo mga kapatid, kung babasahin nyo lang talaga ang istorya ng early Christians noon, sobra po talagang kahirapan ang dinanas nila to defend their faith. Their faith in Christ Jesus. Pero mga minamahal, nangyari yon sa itinakda ng Diyos. Sa itinakda, I hope you get what I mean. Hallelujah. Pero nung panahon na gusto ng Lord na gamitin sila, kahit anong gawin nila, hindi nila kayang tapusin ang buhay ng lingkod ng Diyos. And when the wicked succeed in killing God's servants, it is only because God has a higher plan and also because God permits it. Yun po yun eh. Kasi si Apostol Pablo, gusto nang patayin, mga minamahal, pero ang ginamit pa na magprotekta sa kanya, Romano. Isipin nyo yan. Romans 8:28 said, and we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Kaya sabi ni Paul sa book of Romans 8, alam nating lahat, mga kapatid, na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Napakaliwanag mga kapatid. God's providence is the means by which God carries out His sovereign plans. Ito na yung sinasabi ko. And I believe that providence is one of the themes in the Bible. Especially in the book of Esther. Naalala po ninyo yon? Gusto nang patayin ang lahat ng mga Hudyo sa panahon ni Esther. Naalala po ninyo yon? Hallelujah! But Esther gained favor from King Ahasuerus. Naalala niyo si King Ahasuerus in saving the Israelites from a planned, ano po yun? Yung genocide. Yung uubusin ang lahi. Genocide. Uubusin ang lahi ng haring ito, mga kapatid. During the time ng Persian Empire. Pero, nangyari po ba mga kapatid? Hindi po. Ang totoo niyan, isang babae ang ginamit ng Panginoon. Si Esther. Kaya talagang napakamakapangyarihan ng Diyos. Isa pang babae ang ginamit ng Diyos upang, mga kapatid, makonvince ang Haring Ahasuerus, mga kapatid, para pa rin manatili. Hallelujah. Ang favor ng Diyos sa kanyang bayan. God is in control of everything. That is why we must trust Him. Siya po ang magbibigay sa atin ng proteksyon, sapagkat siya po ay ang ating Diyos. Pero sa sandali, mga minamahal na may mangyari, alam nating lahat na mayroon pa rin plano ang ating Panginoon kung tayo po'y nagmamahal sa Kanya. Sapagkat yan ang sinabi sa book of Romans chapter 8 verse 28. Sa Panginoon walang lugi, mga minamahal. Hallelujah. Nakita mahal ang mga kapatiran na nagkaroon ng sakit na cancer. Hindi po yun naging hadlang. Makikita natin ngayon na hanggang
Sa ngayon, sila'y naglilingkod sa Diyos at nagpapatotoo pa rin sa kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat mas may mataas siyang plano po sa ating mga buhay. After all, hindi naman po talaga ang buhay na ito sa lupa ang final destiny po natin. Di po ba tayo naghihintay sa buhay na walang hanggan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon sa Kristo? Hallelujah. Glory to Jesus. There are three aspects of God's providence in the Bible. First, God's providence means preservation. Yes, God keeps all created things existing and maintaining the properties with which He created them. In the book of Hebrews 1:3 tells us that Christ upholds all things by the word of His power. You see? Uphold means to carry or bear. Bahalang Diyos! You know, nung tinignan ko po ito, mga kapatid, sa commentary, sabi po dyan ng isang Bible scholar, it does not mean simply sustain, but it means active, purposeful control over the thing being carried from one place to another. Talagang intentional po ito. May purpose dito ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Colossians 1:17 said, all things hold together in Christ. Purihin ang Panginoon. All things hold together in Christ. Kung mayroon mang nililet go ang ating Panginoon, hallelujah, may plano ang Diyos. Glory to God. God did not design the laws of science and nature and step away from them. Kasama ang Diyos doon. Create niya. Kaya nandyan siya. Siya pa rin ang may control. Kung mayroon mang kawakasan ng mundong ito, nasusulat pa rin yan. Nawawakasan niya ang lahat ng bagay dahil mayroon po siya, mga kapatid, na ibibigay na bagong Jerusalem, na mayroong new kingdom, mga kapatid. Hallelujah. Nasa kamay pa rin yan ng ating Panginoon. Because God actively maintains and controls everything that exists because He is God. Purihin ang ating Panginoon. Second, God's providence means concurrence. It means harmony. May partnership dapat, mga kapatid. May gagawin ng tao. Pero mga kapatid, dominant ang Diyos. Di po ba? Kung gusto mo mag-ani, nandyan ang Diyos para magpatubo. Pero dapat magtanim ka. Magtanim ka. Bahala ang Diyos sa pagtubo at bunga nito. That is concurrence, mga kapatid. Kung gusto mo ng kaluluwa, mag-share tayo ng salita ng Diyos. Bahala ang Diyos na mag-convert ng kaluluwa. Ano po ang sabi ng Kawikaan, chapter 16, verse 33? We may throw the dice, but the Lord determines how they fall. Glory to Jesus. Di po ba? Ang liwanag po, mga kapatid. Even in the book of Proverbs 16, verse 9, sabi po dyan, a man's heart plans his course, but the Lord determines his steps. Ang taong nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatubad. It means God also governs human affairs, mga kapatid. Nasa kamay ng Diyos. God determines the time, existence, and boundaries of all nations. Sabi niya, in the book of Acts 17, verse 26. God said in the book of Daniel 4:34-35, He sets up rulers and takes them down again. Siya po ang naglalagay ng mga presidente. Siya naglalagay ng prime ministers. Siya naglalagay ng kings.
pero siya rin ang nagpapaalis sa kanila. Oh, Jesus Christ! Because God determines the existence. God determines the time. God governs every aspect of our lives. Hallelujah. God's providence means concurrence. Lastly, the third one, God's providence means protection. God acts as a loving and powerful guardian over His people. Kaya niyang utusan ang kanyang anghel para proteksyonan tayo, para ingatan niya tayo. In the book of Psalm 19:1 and 2, those who go to God Most High for safety, will be protected by the Almighty. I will say to the Lord, you are my place of safety and protection. Palakpakan natin ang Panginoon. You are my God, and I trust you. Napakagandang pangako ng Panginoon. At napakaganda rin, mga kapatid, na pagtitiwala ng kanyang lingkod. Hallelujah! God's providence means protection. In the book of Ephesians, mga kapatid, sinabi rin doon ni Apostle Paul, put on the full armor of God to stand against the spiritual forces of evil. Put on the full armor of God. Why? May protection po sa pagsunod. May protection sa pagsunod sa Panginoon. If you are obedient to God, God's protection is sure. Hallelujah. Ito kaya itong spiritual armor na ito yung sabi ni Paul na truth. Ito yung sabi ni Paul na righteousness, faith, salvation, Word of God. Ito ang kailangan natin mananampalataya. Kaya nung panahon na po na yun, mga kapatid, ang inaasahan talaga ni Pablo ay ang Diyos, ang Panginoong Kristo. True enough. Kahit Romano, ginagamit ang Diyos para protektahan siya, mga kapatid. Dahil siya po ay may matatag na pananampalataya sa Diyos. And as I have said, God had promised Paul that he would bear witness at Rome, o in Rome, mga kapatid. Kaya nga, nung sinabihan siya ng Matthew, may masamang balak sa'yo. Papatayin ka. Hindi sinabi ng Apostle Pablo na, hindi, don't worry. Hindi niya sinabi yun. Instead, Paul willingly submitted himself to the commander of Rome kung ano ang sinabi niya ng commander ng Rome. Na pumunta ka dahil papasamahan kita ng 470 soldiers. Hindi nagmayabang si Paul. Hindi niya sinabi doon, wala akong nabasa na. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Dahil alam ko na ang gagawin ng Diyos. Dahil ang totoo po niyan, hindi detalyado kung ano ang gagawin ng Diyos na proteksyon. Pero ang kagandahan doon, Paul submitted to the will of the Lord. Hallelujah. I hope you get what I mean. The Roman commander Claudius Lysias wanted to ensure Paul's safety and fair trial. So he sent him to Governor Felix in Caesarea with 470 armed soldiers. Pastor, saan mo kinuha yan? Yan yung 200 soldiers, 200 spearmen, and 70 horsemen. Iingatan ng Diyos si Pablo. Hallelujah! That is the providential protection of God to Apostle Paul. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid,
Nawa nakita natin na kahit po sa napakahirap na sitwasyon ng ating buhay, kung tayo po ay anak ng Diyos at tayo po'y lingkod niya, hindi na tayo pababayaan. Mga minamahal, si Pablo po ay isang napakagandang halimbawa. Kahit po siya ay lingkod ng Diyos, nakaranas po siya ng iba't ibang klaseng pagsubok. Hindi lamang po mga salita na masasama, kundi halos buhay niya ay patayin. Pero mga kapatid, sa panahon na kailangan pa siya ng Diyos, walang sino mang pwedeng kumuha ng kanyang buhay. And in my conclusion, mga kapatid, God wants us to see Him in all our circumstances, orchestrating events to fulfill His plan for our lives. So, we can submit to Him and His will as He deals with us through our situations. Oh, may plano ang Panginoon. Glory to the living God. Let us not be passive. God expects us to use the means that He has provided as a part of His providential protection for us. Hallelujah. As we work out our salvation with fear and trembling, we will see that it is God who is at work in us, both to will and to work for His good pleasure. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. To God be the highest glory. Sumayo po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Let us pray. O dakilang Diyos, Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salitang nahayag, Panginoon, patungkol, O God, sa iyo, Panginoon, patuloy na pag-iingat, pag-aalaga sa iyong mga anak. Thank you, Lord, for your providential protection sa iyong mga anak. Sa iyo kami, Panginoon, nagtitiwala sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mo, O Diyos, sunduan ng pangangailangan ang aming iglesia, O God, ang aming pamilya. Hallelujah. At ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng iyong, Panginoong, guidance sa aming bansa, lalo tigit sa aming mga leaders, O God, sa aming bansa na kung saan, Panginoon, napakarami ngayong mga issues, O God, maraming problema, Panginoon. Pero Lord, katulad ng aming pinag-aralan ngayong gabi, nasa kamay mo pa rin, Panginoon, ang lahat ng bagay. Kaya kami, O Diyos, ay nagtitiwala sa iyo. Ano man ang mangyari, Panginoon, kami na iyong mga anak, O Diyos, ay hindi mo pababayaan. Oh, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your words, Lord Jesus Christ. Lord, dinadalangin na po namin, Panginoon, ang success ng seminar and anniversary ng Caloocan Church, O God, sa darating ng Saturday and Sunday. Pagpalaan mo, Diyos, ang mga gagamitin mo, Panginoon. Ang mga dadalo, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Diyos, ay patuloy mo na po, Panginoon, ihanda ang kanilang mga puso at isipan. Lord, bless mo rin ang aming manggagawa sa lugar ng Caloocan, Panginoon, sa mga Brother Roel and Brother Jesreel. Dinadalangin rin namin, Panginoon, ang complete healing, O Diyos, ni Tatay Julian and Tia Narda, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan, O Diyos. Alam namin na sila ay meron na rin, Panginoon, katandaan. Pero Lord, hangat pa rin namin, O Diyos, na pagkaluban mo pa rin sila ng kalakasan. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo, now, O God, pagkalaw mo ang nasa ng aming mga puso. Pero din, O Diyos, dinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa biyahe ng aming mga kapatiran, ng manggagawa from Bicol to attend the 15th anniversary of our CCMM Caloocan Church. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for your guidance and protection.
Lord, we pray also, Lord, sa mga negosyo, trabaho ng mga kapatiran, pagpalain mo. Salamat po, God, for all your blessings for each and every one of us. Lord, sa iyo po namin ibinabalik na po ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Amen and amen.